Magandang araw po sa ating lahat. Thank you for joining us once again for our Sunday service. It is absolutely a pleasure just to be together with you sa oras at pagkakataon na to at naway ang kapangyarihan ng Panginoon ay pumasa atin. So nasa pangatlong linggo na po tayo ng series natin ng Love That Transforms, ang pag-ibig na nagbibigay ng pagbabago. At ang pag-uusapan ngayon natin sa araw na ito is the true cause of love, sacrificial love in the Christian life. At kung paano tayo mabibigyan ng malaking benepisyo when we actually live this way. Remember, ang dami pong nagagawa ng pag-ibig sa tao, sa pagkakataon, sa isang komunidad. Alam, ang pag-ibig po talaga ay nagbubuklod at nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan kung sino man ang mga tao nakakaranas nito. So pag-uusapan po natin today, remember, ang ating Love That Transforms series for the month of February. Again, I would like to encourage you to stand up wherever you are when we read the scripture so that we will be together in one glorifying and reverent way of reading the Bible. Sabi po sa John 15:12 to 13 Amplified Version, "This is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you. No one has greater love nor stronger commitment than to lay down his own life for his friends." Napakamakapangyarihan po ng mensahe ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung sinabi niya is to love. Yung love po dyan means agape. Ano po ang agape? It is unconditional love, and it is also emphasized to unselfishly seek the best for one another. Ganun po yung kapangyarihan ng pag-ibig. Kapag yan po ang ginawa natin, hindi po natin ipipilit ang ating gusto sa ating anak, sa ating kaibigan, kapatid o magulang. Hindi po natin ipipilit yung mga bagay na tingin natin na makakabuti para sa kanila o yung makakabuti para sa kabuuan. Kung hindi, ang gagamitin po natin ang klaya, ang pag-ibig ng Panginoon at mapapamahagi po natin to sa ating mga mahal sa buhay. At ang pinakamaganda po dito ay isinasantabi natin ang ating sarili at tayo ay namumuno o tumitingin sa anggulo na ano ba ang makakabuti sa Kanya ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ni Heso Kristo kung paano ko ba hahayaan na maranasan ng mga tao sa aking kapaligiran ang kapayapaan, ang kagalakan sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang pinakamalupit po rito, ang ebidensya ni Jesus ay ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga dinidisipulo. Ipinakita niya kung paano magmahal at ipinakita niya rin sa mga disipulo niya eventually nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ano ang totoong ibig sabihin na ialay mo ang buhay para sa mga taong ito? Ganon po ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya nga po pag naranasan natin ang pag-ibig niya, imposibleng hindi po tayo mabago. Imposibleng hindi po natin makita ang anggulo ng buhay na to sa mata niya. At makikita natin na ang sarap magtiwala, ang sarap manalangin, hindi na mahirap sa atin magbasa ng Biblia dahil alam natin na ang Panginoon ay totoong nagmamahal sa iyo at sa lahat ng tao sa mundong ito. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O amang Diyos, kayo po ang mangusap sa bawat isang nakikinig ngayon sa pagkakataong ito. Ang hiling po namin, baguhin niyo po kami ng karanasan namin sa iyong pag-ibig. Maunawaan po namin, Panginoon, ang bawat verse, ang bawat words that comes from you. Marinig po namin ang boses mo at ikaw, Panginoon, ang magpamala sa amin ng kagalingan, lalo na, Panginoon, sa mga kasama ko ngayon who are broken-hearted, who has loved and has been betrayed o yung mga tao na nakatanggap ng pag-ibig mula sa ibang tao pero meron palang itong kapalit at hindi, Panginoon, unconditional ang kanilang naranasang pag-ibig. So sa pagkakataon po ito, Panginoon, hinihiling po namin, baguhin niyo po kami, balutin niyo po kami ng dugo ni Kristo at hayaan niyo, Panginoon, na kami ay makaranas ng kakaibang pagpapala mula sa iyo at kami po, Panginoon, ay mabago. Hinihiling po namin, makapangyarihang Diyos, sa umagang ito o sa kung sa anong oras man nanonood, Panginoon, ang mga kasama namin, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang aming marinig. Ikayo po ang aming maranasan. Balutin niyo po kami ng dugo ni Kristo. Bisitahin niyo po, Panginoon, ang bawat tahanan na nakikinig, Panginoon, sa salita mo o kung saan man sila, Panginoon, na andoon habang nakikinig o nanonood ng mensaheng ito. Dalahin ko po, Panginoon, na mabuklod niyo po kami sa inyong pag-ibig
Waksin niyo po, Panginoon, ang kampo ng kadiliman at syempre, Panginoon, ang hiling po namin. Huwag po kami ma-distract. Huwag kaming malito. Huwag namin mali matanggap ang iyong salita. Kung hindi, Panginoon, buong-buong nauunawaan namin ito dahil ikaw ang nagbigay ng pangunawa. At higit sa pangunawa, higit sa excitement, Panginoon, sa aming pag-alam at pag-absorb ng iyong salita, may pamuhay po namin to para maranasan namin, matikman namin ang kapangyarihan nito. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin ang napaka-interesting na series natin for this month, and I hope na grabe po ang inyong makuha at mabago po tayo ng mensahe ng Panginoon. So, pag-usapan po natin, sacrifice is the essence of true love. Katulad po ng binasa natin kanina, remember, di ba, napaka-importante, the best way, to show love is to lay down your life for another. And of course, humility and self-love is very important. Remember, importante rin po na mamahalin natin ang ating sarili. Basahin po natin, ano nga ba ang essence? Ano nga ba ang kabuuan ng totoong pag-ibig? Ang agape love ang pinag-uusapan po natin dito. Sabay-sabay po natin basahin ang 1 John chapter 3, verse 16 to 17, NLT version. At kung maaari po kayong tumayo to show holy reverence sa ating Panginoon, that will be amazing. Sabi dito, we know what real love is because Jesus gave up his life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, pag tayo po ay natutong umibig ayon sa kalooban ng Panginoon, binabago po tayo ng bagay na ito. Nakikita po natin ang mga tao sa ating kapaligiran. Makikita po natin ang pangangailangan ng ating komunidad o ang ating organisasyon, ng ating eskwelahan. At ang pamumuhay po natin ay hindi na nakatingin pabalik sa atin. Hindi na tayo nananalamin kung ano yung pangangailangan natin. Kung hindi, kung manalamin po tayo, nakatingin tayo palabas. We are looking outside because God has given us a different perspective and we know what love is all about going forward. So ano ang pag-ibig? It is about sacrificing yourself for others. It is about giving up yung perceived rights and entitlements mo. So parang walang pinagkaiba po yan sa isang ama na nagtatrabaho, nagbibigay siyempre siya ng sustento sa kanyang pamilya, maaring tinuturuan niya ang kanyang mga anak to live a life that is righteous. Siya po ay gumagawa ng mga bagay na to, hindi para gamitin ang kanyang impluensya sa panahon na pwede niyang pakinabangan ng kanyang mga anak. Hindi niya ididemanda ang mga anak niya ay magbalik tangkilik sa kanya. Kasi nga po ang agape, it's all about giving your love for these people. And you are there to accept them for who they are. You are there to guide them, to discipline them, na andun po yung total package ng pag-ibig. Ang mga ama na nagmamahal ayon sa kalooban ng Panginoon, ito po yung mga ama na iisa lang ang nasa isipan. Maitulak nila ang kanilang mga anak patungo kay Kristo. Matulak nila ang kanilang mga asawa kay Kristo Jesus para lalo po maging makapangyarihan ang pag-ibig sa loob ng tahanan. Naisipan niyo po ba what real love is? Hindi po ba ang pop culture binaboy, binago ang ibig sabihin ng pag-ibig na mula sa Panginoon? At ito ay kung ano yung makukuha ko. Gusto ko siya dahil ganito, gusto ko siya dahil ito yung nakikita ko sa kanya. Kung iisipin natin yung motibo ng mga pag-ibig ng mga tao ngayon, nando siya sa erotic level of love, eros level. So they are going to give to receive something, or they are going to into a relationship na papakinabangan nila, mamanipulahin nila ang kanilang mga asawa para sila po ay o kanilang mga romantic relationships or linkages para pakinabangan nila, sipsipin nila yung pwede na sipsipin doon sa kanilang mga karelasyon para sila ang makinabang, uutuin nila or whatever. At meron naman sa kabilang spectrum, bigay ng bigay kahit niloloko na sila, 'di ba? Kahit sila ay mga nakakaranas na ng kung ano-ano mga bagay na nawawalan na sila ng self-respect dahil bulag na sila doon sa kanilang perceived love. Ang totoong pag-ibig po, hindi tayo magto-tolerate ng kasalanan doon sa loob ng relationship, and we will talk about that in essence later on because there is that certain sacrifice in the truth, lalong-lalo na po kung ang ating pundasyon ng pag-ibig o relasyon ay nakaatang o nakaangkla sa mundo. Di po ba?
Kasi meron po tayong maling konsepto ng pag-ibig na hindi mo papaluin yung anak mo o hindi mo i-correct yung asawa mo pag nagkakasala siya o di kaya pa magiging pabaya ka o magiging mapagparaya ka, mali na yung ginagawa ng anak mo, i-rescue mo pa rin siya, 'di ba? Yung mga nababalitaan ko po rito, gumawa ng krimen yung anak, hindi maniwala yung magulang, pipiyansahin nila yung mga anak nila kahit alam naman na ang katotohanan ay talaga naging kriminal ang kanilang mga anak at may ginawang mali. Kailangan pagbayaran ng mga anak natin ang mga pagkakamali nila kahit masakit sa dibdib natin because that is part of sacrificial love. We are giving up yung ating perceived na contribution o action doon sa bagay na yon upang ang mga tao sa kapaligiran natin ay matuto. Upang ang mga tao sa kapaligiran natin matuto ng responsibilidad, matuto ng accountability. Real love is all about sacrificing your time na kahit paulit-ulit ka sa pagturo doon sa anak mo o sa asawa mo ng mga bagong behavior, mga behavior na ayon sa Diyos, hindi ka magsasawa dahil alam mo once upon a time na matigas din ang ulo mo, makulit ka rin. Because you have received the real love of God, you know and understand na hindi to overnight. Kasi nakakaaliw isipin na meron po ako mga nakakounsel na gusto nila mangyari automatic overnight, yung asawa nila, yung anak nila magbago. Pero sila mismo, hindi sila maayos na ehemplo doon sa loob ng pamilya. Paano matututo ang kanilang pamilya na maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon kung sila mismo ay makasarili at gusto nila na ang kanilang mga gustong mangyari ay masunod. Parang panagtalo ang mag-asawa. Kahit alam mong tama ka, kahit alam mo na mali yung asawa mo, hindi mo dapat idikdik ang pagkakataong ito doon sa asawa mo dahil may mga pagkakataon pa nagkamali ang asawa mo, nagkamali ang anak mo, nagkamali ang magulang mo, ang kailangan nila ay pang-unawa. Hindi nila kailangan ng panghusga. Hindi nila kailangan na tapak-tapakan mo pa yung pagkakamali nila o gamitin mo yung entitlement mo para lalo silang tapakan. And most of the time, yun po yung nangyayari even in Christian families, unfortunately. 'Di ba? Yung lalaki na alam niya siya yung dapat namumuno, siya yung dapat nagli-lead ng kanyang family to the ministry. Anong gagawin niya? Dahil gusto niya lang gawin yung gusto niya, magpapakatamad-tamad, magbibigay ng kanilang contribution sa family, but they will not lead the family towards God. And that's not real love because you're not giving up your pleasures. You are not giving up your perceived entitlements or rights. Pinipilit mo pa rin gustong gawin yung gusto mong gawin. And you're not even verifying kung tama ang ginagawa mo according to the will of God. Marami pong pagkakataon na sa karanasan ko, pwede kong sumbatan ng isang tao dahil tinulungan ko siya. Pero hindi sumasagi sa isipan ko yun. Pwede kong i-dikdikin ang aking asawa o ang aking anak sa kanilang pagkakamali. Lalong-lalo na kung sila ay nagkamali laban sa akin, I can actually play that card. Pero ba't ko gagawin yun? Lalo na kung alam ko na ang kailangan nila ay gabay. Kailangan nila ay pangunawa. That is what real love is all about. And it is very important for us to realize na ang mga bagay na ito ay mga bagay na importante para sa mga taong ito. You know, sometimes we talk too much. And real love knows when you need to listen. Sometimes you give too much. And you know, real love will tell you, hold back. Sometimes, ayaw mong i-discipline yung mga constituents that you are responsible for. But there are times you need to because that is true love. Anong sabi ng Panginoon? I discipline those whom I love. At kung nakikinig kayo, you know, if you are being disciplined, it is so unpleasant. Ayaw mo nun. Ayaw mo ng pakiramdam. Ayaw mo. Ayaw. So that's how things are. And so, sa oras ng pagkakataon na meron tayo, we know that real love, it's all about giving. Alam niyo po, when you learn real love from God, you learn agape, napaka, napakalaya ng buhay mo. Dahil pag nagmahal ka, hindi ka takot masaktan, buhos ang pag-ibig mo, at kung saktan ka man, makaka-overcome ka, okay? And para sa'yo, madali mo siyang isang tabi.
When you experience true love, you are compassionate. You do not merely listen to the words of the person na kausap mo. Kung hindi, tinitingnan mo kung saan sila nanggagaling, saan yung hugot nila. Ang pangunawa mo ay malalim at malawak at handa kang mag-spend ng time, ng energy, ng effort. And you don't mind. You know why? Narealize ko po to sa scriptures because God is the one who will bless you for the actions na ginawa mo para i-glorify siya at para makausad ang mga taong ito papunta sa Kanya. When you lead people to Christ, when you tell them that Christianity is so simple, sundin nyo lang yung love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength, tapos na ang buto-buto mo. Because Christ is the essence of true love. Huwag po natin kakalimutan. I would like to pose this question to you bago po tayo magpatuloy dun sa second point natin. And I will give you some time to ponder upon your answers. What does true love cost? And why is a sacrifice central to it? Ano nga ba ang cost ng totoo na pag-ibig na walang kondisyon? At bakit nga ba nakasentro dito ang sakripisyo? Mari po sa mga tao na hindi pa nakakaranas ng bagay na ito, syempre ang tingin nyo sa ginagawa ng isang katulad ko, sakripisyo yon. Pero sa isang katulad ko na nagmamahal ng walang kondisyon, sa akin po hindi siya sakripisyo. Automatic po siya sa akin. Mamahalin ko yung tao sa harapan ko, hindi ko siya huhusgahan. Kahit magsisigaw pa siya, mahal ko pa rin siya. Kahit kaaway ko siya, ipapanalangin ko pa rin siya. Kahit sumpain niya ako, ibibless ko pa rin siya. Because that's how love is. At napakalaya dahil wala kang kikim-kimin na sama ng loob. So, I hope you were able to answer that question. Next po, pag-usapan natin, true love is costly but the reward is eternal. Totoo po to. Kapag tayo po ay nag-invest sa agape, meron tayo matatanggap na reward sa kabilang buhay. Dahil sabi nga ng Panginoon through the Apostle Paul sa Church of Philippi, tayo ay tinawag heavenward. Tayo ay dumadaan lang sa mundong ito. Kaya nga po may maiksi tayong panahon dito. Siguro pag 70, 80 years ka tumagal dito, mahaba na yun. Pero hindi mo mako-compare yun to eternity. So basahin po natin together ang Revelations chapter 2 verse 9 to 10. NLT version. Again, kung kayo po ay makakatayo together with me, that will be great. To show holy reverence as we read the Bible. Sabi po rito, I know about your suffering and your poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you, but you will suffer for 10 days. But if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. This is enduring testings, trials, and difficulties. Ang isang tao po na naintindihan niya ang totoong pag-ibig, regardless kung yung tao mismo na nasa harapan niya, binitray siya, at ito yung tao na magiging dahilan para ma-chismis siya, o mapag-usapan siya, o pagpulaan siya, o whatever happens sa kanya, nagmahal na siya, tumulong na siya, siya pa yung nagmukhang masama. Sa isang tao na naiintindihan na ang pag-ibig ay walang kondisyon, sa isang tao na naiintindihan niya na ang Panginoon ang kanyang tagapag-revenge, di ba? Yung vengeance is God's, it is not mine, di ba? The Lord will repay. Ang kanyang sentro ay kalmado. Wala siyang desire to avenge himself or herself. Wala siyang desire to seek justice because alam ng taong ito sa tiwala niya sa Panginoon, dahil natikman niya ang pag-ibig ng Diyos so many times sa araw-araw niyang pamumuhay, na ang Panginoon ang bahala dito. At syempre, nakita po natin dito, pag nagpatuloy tayong maging matino, mapagmahal sa Panginoon, mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa kapwa, tayo ay dadaan sa pagsubok. Dadaan tayo sa persecution. Maraming tao magagalit sa atin, and that is okay. Dahil alam natin yun, the world will hate us. Dahil ayaw ng mga taong nagkakasala na may makasama silang tao na banal. Ayaw ng mga taong nasa dilim na may pumunta sa kanila na tao na nagdadala ng kaliwanagan. Ayaw nila yun. Ayaw nilang makasapi ang mga katulad natin. Pero, huwag niyo pong kakalimutan, bilang Kristiyano, meron tayong responsibilidad na ang mga nasa dilim ay dalhin sa liwanag. Meron tayong responsibilidad na ang lahat ng mga nagagalit sa atin
o meron silang hate, madala natin yung galit nila to love. Let those who hate you eventually love you, but not all of those who hate you will love you. And that's okay. Hindi importante sa atin kung ano yung gagawin nila. Hindi importante sa atin kung ano yung mangyayari sa atin. Ang importante sa atin, patuloy natin susundin ng Panginoon. Kaya nga po, huwag niyo pong kakalimutan. Ito po ang sinasabi ng scriptures. Kaya nga po kailangan handa tayo. Kapag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, minahal natin o mahal natin ng Diyos, masunurin tayo sa Kanya, at nalagpasan natin yung Kanyang spiritual discipline, at meron tayong disiplina sa buhay, marunong tayo mag-pray, marunong tayo mag-devotionals, nag-intercede tayo for others, we live this life according to the will of God, sigurado po tayo ay masusubukan. May mga pagsubok na darating sa buhay natin. May mga trials na darating sa atin. May persecution tayo mararanasan. Pero behold, because God has said na these things will happen to us, it doesn't really matter. What matters is nakapagpasakop tayo sa Panginoon because totoo po true love is costly. Lalo na sa isang tao looking from the outside in. And the cost has been paid. Jesus died on the cross. That's why, kasi isang katulad ko na naranasan ng pag-ibig niya, madali lang sa akin magmahal. Kahit sino. At naiintindihan ko ano yung mga dapat kong paghandaan. Kaya hindi ako nagugulat. May tinulungan ka, tinalikuran ka, hindi na ako surprised. Because God has said that those things will potentially happen. Gumawa ka ng mabuti, nagmukha ka pang masama, it is true. Sa mga inaalaga ko mga disciples, kapag sila ay in the flesh or in the sin nature, napagsabihan ko magtatampo sila, napagsabihan ko magagalit sila sa akin, minsan ang gagawin pa nila, mangangampanya pa sila sa ibang tao to talk about me and how I discipline them. But that's all good and that's okay. Dahil once upon a time, ganun din naman ako. Pinapamahagi ko lang ang pag-ibig ng Panginoon na naranasan ko dahil ito ay napaka dakila, napaka makapangyarihan. Talagang mababago ka. Kaya nga po pag naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, sino makakapigil sa iyo? Ang problema, haharapin mo dahil may solusyon mula sa Panginoon. Ang paghihirap, yayakapin mo dahil alam mo ang paghihirap, it produces what? Endurance. It produces perseverance. It produces a new behavior. Di po ba? Yung mga taong dumaan sa hirap na lagpasan nila, ito yung mga taong matitibay, makapangyarihan. At sa karanasan ko, kahit hindi sila Kristiyano, yung mga taong dumaan sa hirap, sila yung pinaka-generous na nakilala ko at sila yung mga humble at mapagpasalamat. Lalo na kapag sila ay nagkaroon ng pagpapala, yung naging wealthy sila in a way compared to before. Wala akong nakitang ano sa kanila, pride or yabang. Ito po yung mga tao talaga na uunawaan nila na paano mag-ingat yaman at ang kanilang motive is just to get out of poverty. Meron kasi mga tao, kadalasan po yung mga nakakausap kung yung mga yumayabang, ang motive nila para yumaman ay hindi pag-ibig. Ang motive nila para yumaman ay para may mapatunayan sila. Pero yung mga kilala ko na ang motive nila, it's just to take out the family from poverty dahil mahal nila yung family nila. They have a different vibe and they have a different attitude. Grabe po talaga. So before we actually close for today, I would like to leave you with this question. Why do we often hesitate to show sacrificial love? And what does it cost us? Marami po akong kilala na nagdadalawang isip sila na magmahal sila ng walang kondisyon. Nagdadalawang isip sila na itodo ang pag-ibig dahil may mga agam-agam o takot sila. At pag naunawaan natin ang pag-ibig na mula sa Panginoon, the cost has been paid so that we can actually love others, even our enemies, and those who persecute us, alam na natin bayad na eh. Alam natin that we have been given the power to love that way. Hallelujah. Tayo po ay manalangin kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon, inaanyayahan kita na maranasan mo siya sa oras na ito. Napakabuti ng ating Diyos. At kahit kailan,
Hindi niya ipagkakait ang pag-ibig na ipinangako niya sa sanlibutan kahit kanino. Kailangan natin gawin, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas para maranasan natin ang lalim, ang tamis ng kanyang pag-ibig. Tatlong steps ang kailangan mong gawin to experience the love of God today. Yes, today. So that you will experience something magnificent and simple in understand true love, the essence that Christ died for you and for me. Unang hakbang, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala mo. Hindi kailangan lahat. Kailangan ng puso mo ay talagang desperado sa kapatawaran ng Panginoon. Desperado na maranasan mo ang pag-ibig niya sa oras na ito. Pangalawa, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ay Diyos at tagapagligtas. Ang pangatlong step, napaka-importante, kailangan mong ulitin ang panalangin ito, akuin mo to para sa sarili. Ulitin mo ang panalangin. Jesus, nais ko pong maranasan ang tamis at kapangyarihan. Inaanyayahan po kita na manahan sa aking puso, maghari sa aking isipan bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil yan ang tamang desisyon na maaari kong gawin sa araw na ito. Amen. Amen. Pwede kang dumilat panandalian. Kung ang panalangin ito ay mula sa puso, ikaw ay makakaranas ng pagbabago dahil yaan ang ebidensya ng kaligtasan. Ikaw ay magkakaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, pagkauhaw sa presensya niya, at pagkauhaw sa mga kapatiran. At ikaw ay totoong ligtas na. Kaya pag namatay ka sa iyong katawang lupa, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa kalangitan. Ngunit sa oras na ito, kailangan mo maging kasama o maging kasapi ng isang simbahan. Maaaring makatulong sa iyo sa paglabuhin sa buhay Kristiyan. Sa mga kapatiran ko today, na nakalimot sa Panginoon kung gaano kalalim at kalawak ang kanyang pag-ibig. At nais mong bumalik sa kanya. Bumalik ka. Handaling at tahimikan, manalangin ka. Ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan at kakulangan at magpasakop ka para makabalik ka sa kanya. At pagkatapos na mananalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil ang pag-ibig mo ay walang kondisyon. Kapag kami po ay lumapit sa iyo, madali niyo pong igawad ang inyong kapatawaran at ibabalik niyo agad-agad, Panginoon, ang aming pwesto sa inyong plano, ika nga, dahil ang pag-ibig mo ay wagas. Panginoon, nais ko pong hilingin, paunawa mo sa lahat ng nanonood ng mensaheng ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kapangyarihan? At sa mga may karamdaman, punong-puno sila ng puot at galit, may ngit-ngit sila sa kanilang buhay, meron silang mga alaalang ayaw bitawan. Ito ay hindi nagdudulot sa kanila ng kapangyarihan. Mga taong hindi nila pinapatawa. Naway, bigyan niyo po kami lahat ng grasya sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na mga bagay na ito ay aming malagpas. Mga bagay na ito ay aming maging inspirasyon, Panginoon, para bumalik kami sa iyo at manatili sa iyo. Dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, na magdadala sa amin ng kalakasan upang ito ay maging totoo.
Panginoon, maraming salamat po sa iyo at sa araw na ito naway ikaw ang maranasan ng bawat nakikinig. Hinihiling ko po na ang bawat isa sa amin na nangangailangan ng presensya mo ay maging mapagkumbaba at tanggapin ang iyong pagpapala. At sa aming mga malalakas at masunurin sa inyo, Panginoon, naway kami ay maging daluyan ng iyong pag-ibig upang ang iba, Panginoon, ng mga kasapi namin. Kailangan, Panginoon, ng presensya mo ay mabitbit namin papalig sa iyo. Ito ang dalangin namin. Pangalan mo. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong ah, tawag dito sa inyong presence in joining us today. It's absolutely amazing. And we thank you again for just being with us. Ang hiling po namin sa inyo, kung ang mensahe ito, nakinabang po kayo, ipamahagi niyo po dun sa mga mahal niyo sa buhay. Hayaan niyo na marinig nila, din nila ang salita ng Diyos at makapagtipon-tipon tayo sa iisang simbahan o iisang pamilya kung kayo po ay tinawag sa SNJ. Kaya nga po hinihiling namin, patuloy po namin kayo maging virtual evangelist partners. Kung hindi po kayo parte ng church, that is absolutely fine. By sharing the content that you have been blessed to experience today, we can bring other people doon sa presence ng Panginoon and they will know the sacrifice of God for their lives. Sa mga kasama po namin sa Zoom today, please do stay for a while. At syempre sa mga kasama natin who watched us through the social media platforms that we have, ang hiling po namin sa inyo, can you pop a message if you receive Christ as Lord and Savior? We would like to reach out to you. At kung kayo po ay galing sa ibang simbahan o di kaya wala po kayong simbahan pero you have experienced being part of a church before, you are more than welcome na maging parte ng SNJ. Kung kayo po ay tinawag sa SNJ, that will be great. Kung kayo po ay dadaan lang sa SNJ so that you may rebuild your faith and love to God, that's absolutely fine. Pop us a message and we will reach out to you. So God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now and see you next week.